Good morning mga kalalabs! Welcome back to another vlog. Nakikita nyo ba kung sino yung nasa likod ko? Oh, ayan. Gusto niya siya lang talaga yung kamaritis ko. Sunod ng sunod sa akin. Happy Friday po sa inyong lahat. It's already 8:12 ng umaga and ilang days po akong hindi nag-vlog. Wednesday and Thursday, sa sobrang pagod ko at pag-alala, talagang na-drain ako ng mga nakarang araw. Pero I feel better now. As you can see, nakabalik ulit ako sa pagbablog. So, sa mga nagtatanong po kung kamusta na si Tantan, nung nakarang araw nilalagnat-lagnat siya, pero sabi naman ng sister ko, okay na siya. So, may nag-message sa akin, kasi nga, hindi ko alam, wala talaga akong kaalam-alam na ang mga baby pwede magkaroon ng UTI. Sa totoo lang, wala talaga, promise. Ngayon ko lang nalaman. So, may nag-message sa akin na nakukuha daw yun sa, sa Pampers and then sa, sa kulang sa tubig. So, ayun. And, shinare ko yun sa sister ko. So, alam na ng sister ko kung ano yung gagawin niya. So, baka kasi napapabayaan yung baby na, hindi napapalitan ng Pampers. 'Di ba? So, ayun. Hindi rin nagkaroon si Nicole ng ganun. Kasi nung baby din naman si Nicole, uso ang lampin. 'Di ba? Ngayon kasi Pampers na. So, yeah, like, hindi ko talaga alam na yung pala yung umalis na yung kamarites ko dito. Yung pala yung dahilan kung bakit nagkakaroon yung, yung baby ng UTI dahil sa Pampers. And of course, sa water din, yung kulang sa tubig. Sabi ko sa sister ko, painumin ng water si Tantan. So, ayun. Salamat po doon sa nag-message. Ayan. Salamat ng marami. And then, salamat din po sa lahat ng, nag-message ng, pangalan nito, care kay Tantan. Ayan. Alam niyo, sa totoo lang, nung kasi, yung sister ko, nagbi-video call kami noon, tapos pinapakita niya si Tantan. Syempre ako, pamangkin ko yon. So, nag-aalala ako. Tinatanong ko siya parati. So, kamusta si Tantan? Okay lang ba siya? May lagnat pa ba siya? So, everyday yan. Everyday. Kinakamusta ko. So, sabi naman ng sister ko, okay na siya ate. So, ayun. Maraming salamat po sa inyong lahat. And then, salamat din po doon sa nag-message ng, yun nga, yung about kay Tantan about sa UTI. So, kaalis lang ni Nicole. Pumasok na siya sa school. And, pipick upin today yung ating box. Ito na yung box natin. Ayan. O, diba? Finally, mapipick up na siya today. Hindi ko lang alam kung anong oras sila pupunta. Kasi, ang usapan is morning yung pick up ng Balikbayan box. So, hoping na morning talaga siya. And sobrang ganda ng weather today. It's a beautiful day. So, wala naman akong plan kung anong gagawin ko. Pero mamaya mag-iisip-isip ako kung ano yung pwede kong gawin. Kasi, alam na this. Hindi ko alam. Siguro maglalakad-lakad ako sa park mamaya. Tingnan nyo naman yung weather. Oh. Pakita ko sa inyo. Ang ganda ng weather today. Blue sky. O, diba? Sobrang clear ng sky. It's a beautiful day. May, kailangan mo ba ng tubig? Chine-check ko yung nito kasi baka mamaya. Ayoko kasing ma-over siya ng water. Ay, okay naman siya. Mga halaman ko. Tayo lang. Tanggalin ko nga din yung nito kasi tinan nyo sobrang lago, 'di ba? Lago-lago mo be. Tanggalin ko lang yung ito Ayan, meron na naman siyang pangalan yan, bagong dahon. Dry na rin siya, so diligan ko. Siguro magputol ako ng Ay, sobrang lago niya na Maganda naman siyang tignan ng ganyan, yung malago. Okay, diligan ko to, tapos putulan ko nito, and then mag-ready ako, baka mamaya sumulpot si kuya mag-pick up ng box. Hindi pa ako naka-ready. And mamaya, titignan natin kung ano yung magiging ko today, ganap. Kasi Friday, alam na Diaz. Friday. Ayan, tanggalin natin. Natatanggal naman na siya ng easy, Ayan. Tanggalin natin yan. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko, pero easy lang siyang matanggal. Ayan, kita nyo, diba? And, ayan. Tanggalin natin yung mga patay na dahon. Hindi na siya magandang tignan.
Okay po. Para ano, ito po ipiprint yung resibo namin. 105 po, no? Oo. Okay po. O, sige po. Ano to? Cash or check? Cash po. Salapit ka na tayo ulit, ha? O, sige po. Kalabaw, ilahin namin yan. Sige po. Okay po. Thank you. Okay. Ano pang bayad? So, finally, mga kalalabs, na pick up na yung box natin. I am happy. So, pupunta na ako ng TNT. Kasi, bibili ako ng ingredients para sa sinigang. And then, magluluto din ako ng kare-kare for dinner tonight. So, nag-crave ako. May nakita akong video na kumakain ng kare-kare. So, nainggit ako. Sabi ko, kakainin ako ng kare-kare. Inggitero lang talaga ako, no? Basta sa pagkain. Lulutuin ko talaga. Pag may nakita ako na parang, sabi ko, ay gusto ko tong kainin. So, lulutuin ko talaga siya. Walang makakapigil sa akin, o diba? May pag-anon. And by the way pala, baka interested kayo kung ano, kung magkano yung bayad ng ating balikbayan box papuntang Pangasinan to, ha. So, 105 Canadian dollars siya. So, iba-iba kasi yung rate. So, depende kung saang lugar. So, sa amin kasi sa Pangasinan. So, 105 Canadian dollar. So, pinababa ako ni Kuya. Sabi niya, pwedeng i-meet mo na lang ako dun sa baba kasi ibibigay ko sa'yo yung resibo. And then, saka mo na lang din ibigay yung, ano, yung bayad. So, yun yung ginawa natin. So, I am happy. Sana makarating siya sa Pinas before kami dumating, or siguro pag andun na ako na yung tatanggap, diba? So, yes. Hindi na rin ako magdadala ng ano, mga kalalabs, pasalubong sa Pinas kasi yun na nga yung pag-goal ko na nilagay ko na sa balikbayan box para hindi na ako magbitbit ng mabibigat. So, depende na lang kung mayroon pa akong gustong dalhin. Kasi may nabasa ako sa comment section nung nakaraan, sabi niya, huwag ka na magdala ng ganito, ganyan kasi yun nga, 'di ba meron tayong ano, merong nagte-trending na mga ano, mga ano ba to? Video or vlog about sa, or news din about sa mga dinadala sa Pinas na mga gift. So again, you just need to declare yung mga items na dadalhin nyo kung ano siya, yung alam nyo na, kunyari, nagdala kayo ng cash, 200,000 pesos cash, i-declare nyo. Tapos yung sa ano naman sa mga items na dala nyo, kung meron kayong cellphone, laptop, especially bago siya, i-declare nyo. Tapos dalhin nyo yung resibo. Wala namang problema doon. So yung mga chocolates, mga ganyan, I think it's not a big deal kasi nga pasalubong mo yun sa family mo sa Pinas. Pero yung mga items na alam mo na ano, valuable siya, tulad ng, yun nga, as what I said, cellphone, laptop, gold, kung meron kayong 1 kilong gold na dadalhin sa Pinas, kung meron mga kayong dadalhin, i-declare nyo cash, like 200,000 pesos, or correct me if I'm wrong, but I know, pag nagta-travel kami nila, Papa Dave, laging sinasabi, i-declare nyo yung, kung meron kayong dalang 100,000, meron kayong dalang $10,000 na bit-bit nyo, yung cash, then i-declare nyo, kasi importante. So, i-declare nyo na lang kung ano yung gusto nyo i-declare para hindi na kayo magkaroon ng problema. Again, you can still bring things back to the Philippines kasi, ano, may nag-comment din na nabasa ko na i-share ko daw about yung sa mga gift para sa family, mga ganyan. Declare it, then you will not have a problem. So, ganun din sa ibang bansa. Pag umuwi kami dito, i-declare mo, wala ka magiging problema. So, just declare kung alam nyo naman na sobrang laki ng value nung dadalhin yung regalos para sa family nyo sa Pinas, diba? So, ayun, okay. I will go now sa TNT and update ko na lang kayo pagbalik ko dito kasi hindi na ako magbablog doon para mabilis akong kumilos. Kasi pag nagbablog ako, alam nyo yun, hindi ako makakilos ng tama. So, yes, at saka alam nyo naman na kung ano yung sa TNT, diba? Na-vlog ko na yun ng bongga ng maraming beses, diba? So, yeah, see you later pag-uwi ko dito sa bahay. Bahay na ako, mga kalalabs. So, i-haul lang natin tong nabili ko sa TNT. But for now, magbihis lang ako saglit para akong ano, hindi komportable. Hi, Ube! Hindi ako komportable dito sa ano, sa suot ko. Mag-t-shirt lang ako ng ano, mas maluwang pa. Maluwang na t-shirt. Ito na lang yung suot ko. Paborito ko to kasi comfy siya. Tsaka ano, malaki. T-shirt yan ni Nicole. Tapos, di naman na niya sinusuot di ano,
Ako na lang magsuot. Tapos, may nabili pala ako sa Costco noong nakaraan ng mga short. Kasi, di ba, hindi ako nag-shirt. Pero, this time, mag-shirt ako. Ayan. Red at saka, hindi naman siya red. Para siyang may pagka-orange na kulay. Tapos, bumili din ako ng black. Nasa, ano lang kasi ito, $9 yata. Itong mga shirt na to. So, mag-shirt ako. Ayan. Okay. Bihis lang ako saglit. And then, i-haul natin yung napamili ko sa Costco. Alam nyo si Ube, magdamag siya ng meow-meow kagabi. Hindi ko alam kung bakit. Ha? Meow ka ng meow, no? What happened, ha? Say hi. Mag-call tayo. Oh. Bakit po? Bakit ka nag-meow-meow parati? Meron ka namang pagkain. Ba't ka nag-meow-meow, ha? Ha? Alas 2, alas 3 yan eh. Nag-meow-meow siya parati. Pupu. Mama. Diyan. Mag-haul tayo ng ano, pinamili ko. O, yung buntot mo na naman yung ano, sinushow mo dyan. Okay, let's do a quick haul. And then, magluluto tayo ng ano, papakuluan ko yung beef para malambot siya mamaya. Okay. Okay, sitaw, bataw. Ayan. Pinili ko sitaw para sa aking kare-kare. Tapos, bumili ako ng talong, 3 piraso. Yung ano dito, yung dalawa, yung isa siguro. Yung isa is para sa sinigang tomorrow. Kasi yun yung request ni Krishna. Sabi niya, gusto ko ng maraming gulay. Sabi niya, talong at saka, ano daw, okra. Wala akong nabiling okra sa TNT. Wala silang benta. So, ayan, 2 kamatis, 3 talong. Tingnan nyo naman tong talong. Ito na lang yung yung matinong talong na nakita ko. Ayan. Medyo hindi sila okay. Hindi sila fresh na fresh. Pero, I need talong. Ayan, 3 piraso. Tapos, bumili lang ako ng isang onion. Saka na ako bibilan ng maramihan. Ayan, isang malaki lang. Pinabantayan ako ni Ube. You're watching me, Ube. Tapos, garlic, of course. Yung nabili ni Papa Dib na sobrang dami, maraming nasira doon. So, sabi ko kay Papa Dib, alam ko na okay yung marami. Pero, ayoko naman yung nasasayangan ako sa Pero, hindi naman nabulok ng marami. Yung parang, lang siguro, mga 5 piraso siguro, yung nag-dry. Pero, okay naman siya. Ayan. So, 3 piraso lang yung binili ko. And, anato powder. Meron din silang anato seeds sa TNT, pero ito yung binili ko kasi mas madali siya. Less work. Of course, pork. Yung binili ko is yung, pork ribs na chop. Gulay, of course. Ayan. Yuchoy Junior. May Yuchoy Junior pala. Ito pala si Junior. Nasa senior. Diba, Junior ang tawag. May mga malalaki nito. So, yun yung senior. Ito si Junior. Oh. Gustong-gusto ko tong gulay na to kasi kahit i-steam mo lang siya, ulam na. Kasi gusto ko marami akong gulay. And bok choy, ayan, marami din. Para sa ating sinigang at saka kare-kare. And 2 klaseng beef yung binili ko. Hindi ko alam kung bakit 2 klase, pero gusto ko tong itong oxtail, ayan, para sa kare-kare. Ilalaga ko siya. And then this one, yung para sa nilaga. Ayan. Kasi alam ko si Nicole, gustong-gusto niya yung kare-kare. So, yan yung gagawin natin. Ginalaga ko na lahat yan. Para marami tayong stock. Para hindi ako luto ng luto. So, pag may leftover, kinakain namin the next day. So, gusto ko yung ganung style. So, ayan, lulutuin natin yan. Ilalaga ko siya. Hugasan ko lang siya saglit. Alam nyo ba, may technique dito sa mga ganito. Kunyari, kahit sa sa chicken. Di ba, para sa akin kasi ang chicken, hindi namin favorite masyado ang chicken dito sa bahay. Kasi para sa akin, para siyang malansa, di ba? Pero may nakita akong technique na para hindi maging malansa yung inyong mga meat, hugasan nyo with lemon or lime. So, nawawala yung lansa niya. Yun yung nakita ko na parang, ay, gawin ko nga to. Tapos, yung ginawa ko talaga siya, nawala yung yung lansa, at saka, basta yung lansa, tsaka yung taba-taba na, meron sa meat. Try nyo din. Hugasan nyo with, with lemon or lime, yung mga
meat nyo, mas okay siya. So, yun yung gagawin ko dito sa aking mga meat. Before natin siya ilaga. Di ba, ube? Dito pa rin siya sa counter. Pagpasensyahan nyo yung damit ko, no? May gusot-gusot yan. Dito lang naman ako sa bahay. O, ano na, ube? Magluto na tayo? Ha? Luto na tayo. Cooking. Luto na. O, baba na yan. Baba. Itong alaga kong to, lablab na lablab ko to eh. Ha? Lablab na lablab ko yan eh. Pati pag nagsisiyar ako, nasa pintuan. Alas 4 na mga kalalabs. Luto tayo ng kare-kare. Yung ibang ingredients na prepare ko na siya. Meron tayong bok choy, yung sitaw, onion, garlic, tsaka yung pinakulaan kong baka. Yung, ito na lang, talong. Yung ipiprito ko. And, by the way, si Krishna ay pupunta ngayon. So, mga around 5:30. Yun yung sabi niya. Supposed to be tomorrow. And then, supposed to be, magluluto ako ng sinigang tomorrow. Pero sinabi ko sa kanya, ay, magluluto ako ng kare-kare. Sabi niya, okay na yung kare-kare. Sabi niya, kasi paborito rin niya din naman tong kare-kare. So, sakto. So, yung sinigang, cancel tomorrow. Kasi biglaan, nag-change siya ng mind na kung po pwede daw. Today siya pumunta. So, sabi ko, okay. Sinabihan ko din na kung gusto mo ng sinigang talaga, lulutuan kita ng sinigang. Tapos magluluto din ako ng kare-kare. Kasi, bet ko talaga ang kare-kare. And si Nicole din ay kauuwi lang din niya. Unang tanong ni Nicole, anong lulutuin mo, mama? Sabi ko, kare-kare. Yes, kare-kare. Sabi niya. So, gusto niya din ang kare-kare. So, prito ko na tong talong. So, lulutuin ko na to lahat. Kasi, mga kalalabs, pangalan nito, baka ano na siya, masira na siya. Kasi nga, hindi na siya fresh. Parang maglalatoy-latoy na to. Or ang pangalan nito, lang, ganito ba? Parang ang liit nito, no? Ganito na lang. Ayan. So, hindi na siya yung fresh na fresh. O sabi ko, lutuin ko na lahat. Kasi hindi naman na ako magluluto ng sinigang. Kasi nga si Krishna ay pupunta today. So, sakto. Kare-kare yung lulutuin ko. Diba? So, yes. Ito na lang. Prito natin to. And yung gulay, steam ko na lang siya. Tapos, gawa tayo ng sauce ng kare-kare. Madali lang naman to. Parang bulok naman na yata to. Bulok ka, babi? Meron siyang ganyan, Pwede pa ba yan? May itim-itim siya sa loob. Pwede pa siguro. Wala naman siyang uod. Na lang talaga siya. Tanggalin ko yung brown. Ay, hindi na to pwede itong sayang, o diba? Kung hindi ko siya lulutuin ngayon, edi wala na. Okay, prito tayo ng talong long-long. And then, ano pa ba yung iba ingredients ko? And then, where's my peanut butter? Ayan, ito yung ating gagamitin peanut butter. And of course, mamasita na anong tawag dito, anato or aswete powder. Diba? So, madali lang. And lalagyan din natin ito ng konting sugar, itong ating kare-kare, para hindi siya yung yung manamis-namis ang tawag. Yung parang may lasa siyang sweet and salty ba? Savory. My G. Okay. Prito natin ang ating talong long-long. Yung pinaglagaan ko ng ng baka, ang sarap. So, lalagyan ko siya ng ginger and then green onion kasi may green onion pa ako. So, meron tayong kare-kare. And then, sabi ko din kay Krishna, meron din akong sabaw na pinagpakuluan ng baka kung gusto mo. So, if ever na gusto niya din, pwede siyang humigop ng sabaw. Hindi nga lang sinigang, nilagang baka.
Dito ko tayo ilagay. Hindi ko alam kung naparami yung aking olive oil. Naparami ba? But I think it's okay. Okay, mainit na siguro to. Ayan, pwede na. Luto na ang aking kare-kare, mga kalalabs. Ayan siya. O, diba nakaset up pa yan? Diba, bongga? Say hi to my vlog. Yan si Idinel. Nagluluto din, o, diba? Nagluluto siya, nagluluto din ako. O. Saglit lang din yung sasagutin ko lang tong tawag. Sige, bye-bye. Okay, bye. Hello? Hello? Come in. Andito na si Krishna. Nag-buzzer na siya. So anyway, as what I said, ito na yung aking kare-kare. Tapos ito yung pinaglagaan natin ng ng baka kanina. Kalimutan ko, hindi pa pala ako nagluto ng rice. So kakalagay ko pa lang yan. Sabi niya kasi 5:30. Tapos at 5:08. So maaga siya, 'di ba? Ayan, maya-maya kakain na tayo. Looking good, 'di ba? Okay ba, mga kalalabs? Dali lang magluto ng kare-kare. Wow, okay. Kain, mga kalalabs. So ito si Krishna, siya yung aking tagapagmana ng aking ari-arian. Siya yung nag-alaga kay I'm only here for the food, you know? Yeah. I'm only here for the food. Sorry. And Nicole. Sorry about your sinigang. It's okay, there's other days. Yeah. Anyway, kain po tayo. Kain. I said yes to kare-kare because I know it's Nicole's favorite.
I know when she came home, she said, "Oh, kare-kare. Wow." Like, you know, the plan was sinigang, right? Nicole? Yeah. Yeah. Supposed to be sinigang, but then end up with the Actually, I like kare-kare. I know you never. I thought you only like chicken before, but then you changed. I know. Age. Yeah, you said Nicole, age. she doesn't like sinigang. No, you still like chicken though, right? But then you change. Here's sauce. Here, oh, there's more sauce, Krishna. It's okay. Kain po, kain tayo. Katapos ko lang nag-shower, mga kalalab. So, it's already 9:31. Ayan. So, umalis si Krishna ng around 8. So, nagpahinga lang ako ng slide bago ako ulit mag-vlog. And, yeah. Alam nyo, sobrang kwentuhan kami ng malala kanina. So, 2 hours din siya nag-stay dito sa bahay. Pag nakikita kami nun, pagkain lang yung kaharap namin, tas kwentuhan. Si Nicole din, nakipagkwentuhan din kasi close naman silang dalawa. So, ayun, nakilala nyo na si Krishna. Siya yung nag-aalaga kay Ube pag wala kami dito. And siya din yung nag-aalaga kay Ube at kay Nicole, nagbabantay. So, yeah, that's Krishna. And kanina, tinanong ko din siya kung okay lang na i-vlog siya. Kasi sa totoo lang, ayaw ko siyang i-vlog kasi alam mo yun. Pero, nagtanong naman ako, sabi niya, it's okay, it's no problem. So, ayun, na-vlog natin siya. Anyway, gusto lang kayong i-update dun sa bahay na pinapatayo natin sa Pinas, yung ating dream house para sa ating family. Today is June 7 dito sa Canada, pero sa Pinas is June 8. So, isang buwan na pong ginagawa yung bahay sa Pinas. So, gusto kong i-share sa inyo kung ano yung natapos sa isang buwan. So, maglalagay ulit ako ng video dito sa screen. So, ang natapos po is yung finishing or yung palitada ng loob ng bahay. So, ang target ko talagang matapos is yung sa loob ng bahay muna, and then susunod is yung sa labas. So, ayun, palitada. Palitada ang tawag namin doon, finishing sa English. Hindi ko alam kung anong tawag sa iba, pero palitada po 'yun. Pero hindi pa 'yun yung yung parang 100% na pwede mo na siyang pinturahan kaagad, hindi pa. So, palitada pa lang siya. And then natapos din yung mga palitada sa bintana kasi magpapalagay na rin tayo ng bintana. So, susukatin 'yun. Hindi ko lang alam kung kailan ikakabit yung bintana or susukatin. So, susukatin muna bago, syempre gagawin yung bintana and then saka ikakabit. So, hindi ko lang alam kung kailan maikakabit yung bintana. So, ayun. And then, finally, nailagay na rin po yung bubong. So, yun din yung pinaka main na target namin na matapos para makapagtrabaho pa rin yung mga workers kahit umuulan. So, kasi nga tag-ulan na po and madalas umuulan po doon sa amin ng mga sometimes tanghali and then hapon. So, it's very good news kasi nailagay na yung bubong. So, makakapagtrabaho sila kahit umuulan. So, ayun. Kasi talagang gusto ko matapos yung loob ng bahay ng bago kami umuwi. Yung parang kahit hindi naman 100%, pero yung parang alam mo yun, tapos na siya at pwede mo na siyang lipatan kahit hindi pa tapos yung sa labas. Importante naman yung sa loob, diba mga kalalab? So, ayun. Nailagay yung bubong sa sa room at saka sa living room, pero yung sa terrace hindi pa siya tapos. So, gagawin pa siya. Hindi ko alam, I think next week tapos na rin yun. So, malapit na. Konting kembot na lang. So, ayun. Sobrang grateful ako mga kalalabs kasi nakakaraos tayo sa pagpapagawa ng bahay sa Pinas. Yung alam mo, yung isang buwan pa lang yun, may bubong na, diba? Napakabilis. So, hindi ko lubos maisip na nung nakaraan lang pinlano tapos ginawa, tapos ngayon is gawang-gawa na talaga siya. Yung alam mo yun, yung parang hindi mo lubos maisip na ganun kabilis, may bubong na yung bahay. So, I am super grateful sa mga sa nagplan ng bahay. Syempre, doon ako, naplano siya, in-sketch siya, anong gusto ko. So, nasunod naman lahat ng gusto ko. And then, doon sa mga workers, nagpapasalamat din ako. And then, nagpapasalamat din ako sa tulong ni Edinel kasi siya din yung nagmamanage doon sa bahay ngayon. Siya yung nakatoka na tumingin. So, ayun, nagpapasalamat ako sa kanya.
So, yeah. Si Papa excited na yun. Tanong ng tanong, may bubong na ba yung bahay? Sabi ko, kakalagay lang ngayon. So, yeah. So, kung makikita nyo, yung bubong ng bahay is color blue. Same nung bubong namin dati sa dating bahay. Kasi, ang available na color is hindi ko gusto yung iba. May red, merong dark, ano ba yung tawag doon? Parang maroon or something like that. So, gusto ko yung blue kasi mas makintab siyang tignan. Parang mas malamig siya sa mata pag tinignan mo. So, excited din akong pinturahan. Alam mo, pag pininturahan yung bahay, yung buong bahay, yung sa labas, makikita mo talaga yung kulay nung bahay na pinapatayo natin sa Pinas. But, again, ang target is sa loob ng bahay. Kahit hindi matapos yung sa labas, pag uwi ko, basta yung sa loob ng bahay is matapos talaga siya bago kami umuwi. So, yeah. So, yan yung natapos sa isang buwan. I am super grateful and happy. Thank you, Lord, kasi nakaka-survive kami and nakakaraos. Alam mo yun. So, alam mo yun sa budget. Alam natin yung budget. Siyempre, iniisip natin yan. Nasa, natin yan. As what I said before, kaya hindi siya kontrata kasi I wanted to make sure na pag wala akong budget is pwede siyang i-stop. So, ayun. Happy. I'm so happy. So, anyway, mag-end na rin ako ng vlog. Maraming salamat po. Sana po ay na-enjoy nyo po yung vlog natin today. If you enjoyed this video, please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo. Sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!